previous briefings, ang lagi po nating ina-example nga is ang unang nasampahan ng kaso ay kaalyado mismo ni Pangulong Marcos, which is former Senator Revilla. Pero at this point, siya po yung nabigyan ng piyansa or ng pagkakataong magpiyansa. Baka lang po maging iba yung pagtingin ng publiko. Ano po ang pagtitiyak dito ng Malacanang when it comes to corruption cases? Give me the concrete question. What do you mean, maiiba ang pagtingin ng tao? In what way? Baka lang po sabihin may selective justice na naman po. Selective justice Na- dahil napakawalan siya or nagkaroon ng temporary liberty. Bilang siya po ay kaalyado din ng Pangulo as compared to others na hindi pa po nabibigyan ng ganitong desisyon o pagkakataon. Unang-una, ang pagdedesisyon po yan, hindi po hawak ng Pangulo ang judiciary. Alam natin na may separation of powers. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan, at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So, walang logic. It doesn't follow na siya ang unang pakakawalan dahil kaalyado. Di dapat hindi na lang sinampahan ng kaso. Di ba? Yusek, over the weekend, sinabi ni Ombudsman Remulla na hindi sila nagulat dito sa grant of bail kay dating Senador Revilla. At mukhang, to use his words, tinrabaho na mabigyan ng temporary liberty ang dating senador. And in that context, sinabi niya, it is an eye-opener that they have to fight harder against corruption. Has the Ombudsman discussed this with the President? At ano ho ang naging reaksyon ng Pangulo? And what does this administration intend to do about this? Na may tinatrabaho para mabigyan ng bail ang ilang personalidad. Nadinig po natin yan at nadinig din po ng Pangulo na it's supposed to be a whole-of-government approach. Kung nagtatrabaho po ang ombudsman, nagtatrabaho ang ehekutibo na panagutin ang dapat na managot, obligasyon din po ng judiciary na maayos ang kanilang pagre-resolba sa kaso. So, wala tayong alam kung nagkausap sila, but definitely hindi naman obligasyon ng Pangulo na panghimasukan ang anumang trabaho ng Office of the Ombudsman. Kasi nga, independent body sila. So, di kailangan mag-report ni Ombudsman Remulla kay Pangulo. Yes, iba. How does the President feel about this? Dahil definitely magkakaroon po ito ng impact sa credibility ng anti-corruption campaign ng administrasyon. Kaya nga po, ang hiling ni Ombudsman Remulla ay dapat whole-of-government approach. Hindi lang ehekutibo, hindi lamang ang legislative, hindi lang yung mga nang-uusig, pati kasama na rin po ang judiciary. Ma'am, sorry. Ihabol ko na lang. I just need to clarify, is Secretary Pujalte currently under investigation already? Sa ngayon po, wala pang naibigay sa atin dahil kalalabas lamang po itong issue na ito against sa Secretary Pujalte. Thank you. Yusek, former Speaker Martin's Camp is questioning the Ombudsman's inclusion of some of the testimonies of the Maleta boys. Sayang lang daw po ito sa oras kasi DOJ na mismo yung nagsabi na hindi naman po reliable yung testigo ng Maleta boys. Ano po ang reaction ng Malacanang dito? Again, hindi po tayo makikialam, hindi makikialam ang Pangulo at ang ehekutibo sa mga prosesong ginagawa ng Ombudsman. Kung yan po rin ang tingin ni dating Speaker Romualdez na ang mga salita ng Maleta Boys ay walang saysay, walang bahid ng katotohanan, magagamit naman din po niya itong depensa. But Yusek, we're talking about state prosecutors. Is the government now legitimizing the account of the Maleta boys? Kasi po last June, ang sabi niya po yung Maleta boys ay butas-butas yung kwento, walang pinanggagalingan at walang basehan. They're also facing perjury charges. So, lihito mo na po ba ngayon para sa gobyerno yung Maleta boys? On our part, nandun pa rin po tayo na walang pinagbabasihan ang mga kwento ng Maleta Boys. Kung ano po ang nakita ng Office of the Ombudsman,
patungkol sa kaso ni dating Speaker Romualdez, hindi po natin yan panghihimasukan. Last question, Yusek. Partido Democratico Pilipino called the graft and plunder complaints against Senator Legarda and Congressman Leviste as acts of prostituting the Office of the Ombudsman for political prosecution of the opposition. Ano po ang reaksyon nito? Again, ang concern po dito ay ang Office of the Ombudsman. Ang nais lamang po kasi ng Pangulo ay ipatupad, galangin ang due process, ang proseso, ang batas. Kung dapat may managot, panagutin. Pero dapat nandyan ang konkretong mga ebidensya. On the part ng Ombudsman, hindi po tayo maaari makapagsalita patungkol sa kanila. Maaari naman po nila itong sagutin. At nadinig din po naman natin kay Ombudsman Remulla na sila ay nagpapatupad lamang ng kanilang mandato. Yung sa pag-grant ng Sandigan Bayan ng bail kay former Senator Revilla. Some groups have expressed their disappointment by the decision. Kabilang po yung grupong Spark na sinabi po nila it showed the failure of the Ombudsman to convince both the public and the courts of the strength of their anti-corruption cases. Sabi po nila, taxpayers do not need any more of Boying Remulla's papogi press conferences, but rather a transparent and comprehensive report on the case, on the corruption cases. Sabi naman po ng grupong Kapatid, this decision exposes the sharpest irony of Philippine justice, swift, compassionate, discretion for the powerful, but rigid severity and endless delays for political prisoners and poor PDLs. Ano po ang saloobin ng Malacanang dito sa naging desisyon ng Sandigan Bayan and sa mga, syempre po parang nadidismaya sa naging resulta? Sa pagkakataong ito, tandaan po natin, hindi lamang po si dating Senador Bong Revilla ang akusado rito. Siya lamang po ang nabigyan ng pagkakataon na makapag-post ng bail for temporary liberty. Yung iba po na sangkot ay hindi po nag-grant ang petition for bail. Huwag natin kalimutan yan. So, hindi po natin masasabi na hindi sapat ang naging trabaho ng Office of the Ombudsman at ng mga state prosecutors. Hindi ito gauge para sabihin na hindi sila nagtatrabaho. Unang-una, ang karamihan siguro sa mga nagtutuligsa, hindi nila na-witness. Most probably, yung pinaka naging hearing. Sa lahat ng pagkakataon ng hearing, hindi natin masasabing nandoon sila. So, kung may kakulangan, hindi pa po dito nagtatapos. Dahil petition for bail pa lang po ito. Maaaring nagkaroon ng edge, pero ayon naman sa Office of the Ombudsman, ay may matibay silang mga ebidensya. So, hayaan na lang po natin ang state prosecutors na gampanan ang kanilang trabaho. Isang maikli na lang po na follow-up. Siguro sa mata ng publiko, ma'am, paano po i-assure ng Malacanang na there was no special treatment? Because in our previous briefings, ang lagi po nating ina-example nga is ang unang nasampahan ng kaso ay kaalyado mismo ni Pangulong Marcos, which is former Senator Revilla. Pero at this point, siya po yung nabigyan ng piyansa or ng pagkakataong magpiyansa. Baka lang po maging iba yung pagtingin ng publiko. Ano po ang pagtitiyak dito ng Malacanang when it comes to corruption cases? Give me the concrete question. What do you mean, maiiba ang pagtingin ng tao? In what way? Baka lang po sabihin may selective justice na naman po. Selective justice Na- dahil napakawalan siya or nagkaroon ng temporary liberty. Bilang siya po ay kaalyado din ng Pangulo as compared to others na hindi pa po nabibigyan ng ganitong desisyon o pagkakataon. Unang-una, ang pagdedesisyon po yan, hindi po hawak ng Pangulo ang judiciary. Alam natin na may separation of powers. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan, at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So, walang logic. It doesn't follow
na siya ang unang pakakawalan dahil kaalyado, edi dapat hindi na lang sinampahan ng kaso. Di ba?